Magandang araw. Ako si Arnel Sistoso ng NGO TV Network, kasanib puwersa ang PhilAm TV Network at Mindanao Daily News Network na mag-ahatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa kauna-unahang Tri-Media News Program. Ito po ang Pilipinas Update Global. Trump nag-anunsyo ng malawakang bagong taripa laban sa mga trade partners ng US. Washington, D.C., Abril 3, inanunsyo ni US President Donald Trump ang isang panibagong malawakang pagpapataw ng taripa sa mga pangunahing ka-trade partner ng Amerika sa buong mundo. Kabilang sa mga ipinatupad ay ang tinatawag na reciprocal tariff o katumbas ng taripa na 24% sa mga produktong galing ng Japan. Samantala, ang mga produktong inaangkat mula sa China ay papatawan ng 34% taripa. 26% naman sa mga produktong mula sa India at 20% ang ipapataw sa mga import mula sa European Union. Ayon kay Trump, layunin nitong mabawasan ang ani ay matagal nang hindi patas, nakalakalan at protektahan ang mga industriya ng Amerika. Inaasahang magdudulot ito ng reaksyon mula sa mga apektadong bansa at posibleng magresulta sa mas matinding tensyong pangkalakalan sa mga susunod na linggo. China, inakusahan ng Pilipinas ng paniniktik. 3 Pilipino inaresto. Beijing, Abril 3, inanunsyo ng mga otoridad sa China ang di umano'y pagbuwag sa isa umanong Philippine-run espionage network o lihim na operasyon ng paniniktik sa loob mismo ng mainland China na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 Pilipinong pinaghihinalaang sangkot sa espiya. Ayon sa ulat ng China Central Television, sinabing ang Ministry of State Security ng China ang nanguna sa investigasyong tumagal ng ilang buwan bago madakip ang 3 suspect. Isa sa kanila ay kinilalang si David Spines, isang Pilipino matagal nang naninirahan at nagtatrabaho sa China. Nahuli umano si Spines habang nagmamatsyag sa paligid ng isang pasilidad militar ng China. Ayon sa mga opisyal, naging kahina-hinala ang dalaw ni Spines dahil sa madalas nitong pagpunta sa mga sensitibong lugar na malapit sa mga base militar. Dahil dito, isinailalim siya sa surveillance at kalaunay na aresto habang isinasagawa umano ang isang aktibong misyon ng paniniktik. Sa investigasyon, inamin umano ni Spines na siya ay nirecruit ng isang lalaking nangangalang Richie Herrera na sinasabing miyembro ng Philippine Military Intelligence Agency noong siya ay bumisita sa Pilipinas. Ayon kay Spines, inalok siya ni Herrera ng buwan ng bayad kapalit ng impormasyon tungkol sa galaw at estratehiya ng militar ng China. Dagdag pa niya, sumailalim siya sa training ng paniniktik at inutusan na gamitin ang kanyang pagiging residente ng China upang mangalap ng sensitibong datos, kabilang sa mga larawan at surveillance footage ng mga pasilidad ng militar. Sa karagdagang investigasyon, natuklasan umano ng mga otoridad ng China na si Herrera rin ang nag-recruit sa 2 pang Pilipino na nasa China na kinilala lamang bilang sina Albert at Natalie. Ayon sa mga ulat, sila ay nagsilbing mga operative na tumanggap ng buwanang sweldo at insentibo depende sa kalidad ng impormasyong kanilang nakalap. Ayon sa Ministry of State Security ng China, matagal na umanong aktibo ang nasabing spy network simula pa noong 2021. Si Herrera umano ang nagsilbing tagapamuno nito at ginamit ang mga Pilipinong nasa China upang palawakin ang operasyon. Sinabi rin ng mga opisyal na ang 3 naarestong Pilipino ay nakapagpadala ng malaking halaga ng sensitibong impormasyon pabalik sa Pilipinas. Sa mga video confession na ipinalabas sa Chinese media,
Inamin ni Albert ang kanyang koneksyon sa intelligence agency ng Pilipinas at nagpahayag ng pagsisisi. Hinihikayat din niya ang iba na nasa parehong kalagayan na kusang magtapat sa mga otoridad. Si Natalie naman ay umaming nirecruit siya ni Herrera noong Enero 2024 matapos bumisita sa Pilipinas at nagsisisi rin sa kanyang naging papel sa operasyon. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na kaso laban sa tatlong suspect at hindi pa malinaw kung may diplomatic engagement na ginawa ang China sa gobyerno ng Pilipinas kaugnay ng insidenteng ito. Ang insidenteng ito ay inaasahang magpapalala pa sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, lalo na sa gitna ng umiigting na alitan sa mga isyong pangrehiyon. Elon Musk mananatili pa sa gobyerno, pagbibitiw hindi pa tiyak. Washington DC, Abril 3, patuloy ang ekspekulasyon ukol sa posibleng pagbibitiw ni Elon Musk bilang pinuno ng Department of Government Efficiency or DOGE. Ngunit nilinaw ng White House na mananatili siya sa pwesto hanggang matapos ang kanyang misyon. Mariing itinanggi ni White House Press Secretary Caroline Leavitt ang mga ulat na aalis na si Musk sa mga susunod na linggo. Kasunod ng artikulo ng politiko na nagsabing iminungkahi umano ni dating Pangulong Donald Trump ang nalalapit na pagbibitiw ng tech billionaire. Ayon kay Leavitt, simulat sa pool ay pansamantala lamang ang tungkulin ni Musk bilang special government employee, isang posisyon na nilikha upang payagan ang mga eksperto mula sa pribadong sektor na tumulong sa mga tiyak na layunin ng pamahalaan. Itinatag ang DOGE upang bawasan ang gastos ng gobyerno at pataasin ang kahusayan sa operasyon na may takdang hangganan sa Hulyo 4, 2026. Sa isang panayam, sinabi ni Musk na layunin nilang mabawasan ang federal deficit na umaabot ng $1 trillion bago ang naturang petsa. Sa ngayon, wala pang eksaktong petsa ng pag-alis si Musk, ngunit ayon sa mga opisyal, aalis lamang siya kapag tapos na ang kanyang trabaho. Dumako naman tayo sa balita mula sa Pilipinas. Russian-American blogger inaresto sa Pasay, idineklara bilang undesirable alien. Pasay City, April 2. Inaresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, ang Russian-American content creator na si Vitaly Drobetsky noong Miyerkules sa Pasay City dahil sa umano'y paglabag sa mga regulasyon ng Bureau of Immigration. Batay sa mission order, si Drobetsky ay idineklara bilang isang undesirable alien alinsunod sa Bureau of Immigration Operations Order Number SBM 2014-048. Matapos ang kanyang pagkakaaresto, agad siyang dinala sa National Bureau of Investigation at kasalukuyang nakakulong sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig City. Wala pang opisyal na pahayag mula kay Drobetsky o sa kanyang legal na kupunan, hindi pa rin inilalantad ng Bureau of Immigration ang mga tiyak na dahilan kung bakit siya ay idineklara bilang undesirable alien.
Pure Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. Sa iba pang balita mula sa Pilipinas, grass fire sumiklab sa Taal Volcano Islands, babala ipinahayag ng PhilVox. Batangas, Pilipinas. Naglabas ng babala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS nitong Martes matapos sumiklab ang grass fire sa timog kanlurang bahagi ng Taal Volcano Island. Ayon sa ahensya, unang namataan ng apoy bandang 11:24 ng umaga at naapektuhan nito ang Binintiang Munti BTBM Observation Station, isa sa mga pangunahing monitoring sites ng PHIVOLCS sa lugar. Nananatili sa alert level 1 ang Bulkang Taal na nangangahulugang mababang antas ng aktibidad. Wala bang indikasyon ang napipintong pagputok, ngunit pinalahanan ng PHIVOLCS ang publiko na iwasan ang pagpasok sa isla na itinuturing na permanent danger zone dahil sa kasaysayan nito na biglaan at mapanganib na pagsabog. Patuloy ang mahigpit na pagmamatsyag ng mga otoridad at hinihikayat ang mga residente na sumubaybay sa opisyal na anunsyo ng PHIVOLCS at ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Bagamat hindi konektado sa aktibidad ng bulkan ang nasabing sunog, sinabi ng PHIVOLCS na maaaring ito'y magdulot ng panganib sa kalapit na lugar at makaapekto sa kanilang monitoring operations. Sa pagpapatuloy ng mga balita dito sa Pilipinas, second Senate hearing sa Duterte arrest, binoykot ng mga cabinet executives. Nagmistula umanong may cover-up matapos isnabi ng mga miyembro ng gabinete ang ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos tungkol sa kontrobersyal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Dumalo sa hearing ang mga kaalyado ni Duterte na sina Senator Christopher Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa na sa mga unang pagkakataon ay humarap sa Senado matapos ang pag-aresto kay Duterte noong Marso 11. Matatandaan na sumulat sa Executive Secretary Lucas Bersamin kina Senator Marcos at Senate President Francis G. Escudero kamakalawa upang formal na ipaalam na hindi dadalo ang mga opisyal ng gabinete sa pagdinig dahil na rin sa tinatawag na executive privilege. Ibinunyag din ng senadora na noong Oktubre 2024 ay nasa bansa ang ilang personnel ng ICC. Muling binanggit ni Marcos na tinutulungan ng gobyerno ng Pilipinas ang ICC para maaresto at madala sa The Hague si Duterte. Maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong at talagang napakita ng partisipasyon. Matagal na ito, Mayo 2024 pa, ani Marcos. Online voting, pinatitigil na Supreme Court. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang PDP laban para pigilan ang plano ng Commission on Elections or COMELEC na magpatupad ng online voting para sa OFWs sa 2025 midterm election. Sa petition for certiorari and prohibition with a prayer for temporary restraining order or TRO and writ of preliminary injunction, hinihimok ng full body na ipatupad ang manual counting on-site canvassing for overseas voting. Binabanggit sa petition ang Republic Act 9369 Automated Election Law at RA 10590 Overseas Absentee Voting Act. Kinuwestiyon sa petition ang pagpapahintulot ng mga resolusyon sa automated at online na paraan ng pagboto gayong wala pang batas ukol dito at lumalabag sa mga pangunahing probisyon ng Election Automation Law at ng Overseas Voting Act. Ang mga petitioner ay sina PDP Laban Vice Chairman Alfonso Cusi, kasama sina Atty. Laul Lambino, Jimmy Bondoc, Vic Rodriguez, Glenn Chong at tumatayong legal counsel
na si Attorney Israelito Torion. Binigyan din nila na ang mga resolusyon ay sumisira sa integridad ng proseso ng elektoral at na-bypass ang Kongreso sa pamamagitan ng pagpapakilala ng online voting na mula sa administrative order. Sinabi naman ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na ang RA 10590 na may amyenda sa Overseas Voting Act ay nagpapaintulot sa COMELEC na makipagsapalaran sa iba pang paraan ng pagboto. Aniya, ang pagboto sa internet ay sumasailalim sa tamang konsultasyon kasama ang Kongreso. Isang road rage sa Antipolo City ang naganap noong linggo na kinasasangkutan ng isang motorista at ilang riders. Nagkaroon ng komosyon sa pagitan ng motorista at mga riders na nauwi sa pamamaril ng motorista sa mga riders na nagsabing ipinagtanggol ang kanyang sarili sa bingit ng kapamakan sa kamay ng mga riders. Pumanaw na nitong Lunes ang gabi ang isa sa mga nabaril sa nangyaring road rage. Sa panayam kay Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, hepe ng Antipolo City Police, na pumanaw na ang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa ulo. Dahil sa pagpanaw ng biktima, sinabi ni Manungdo na iaakit nila sa mas mabigat na kaso ang reklamong isasampa laban sa suspect. I-upgrade ang kaso, kukunin lang natin ang death certificate ng nasawing biktima. Ayon sa opisyal na sinabing reklamo ng 3 counts ng frustrated murder at paglabag sa gun ban ang naunang isinampa laban sa suspect. Pinapaalalahanan po ang lahat ng mga motorista at mga riders na maging mahinahon dahil po sa sunod-sunod na road rage incident sa bansa. Brings you latest regional news from the Philippines to the USA and to the global Filipino community. The groundbreaking Tri-Media Partnership now streaming on the Film TV network. Newest show this 2025. Container, pinaghihinala ang may droga. Film TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Film TV Network. Film TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. Para sa mga balita mula sa Visayas and Mindanao na manggagaling sa aming Tri-Media partners na si Alan Mediante ng Mindanao Daily News. Okay, good afternoon to all our viewers and followers of the news update from Mindanao Daily News Network and Film TV. From the Visayas, in Tacloban City, the Commission on Elections Regional Office reminded all barangays and Sangguniang Kabataan not to use public funds in campaigning for national and local candidates. Legal Officer of COMELEC Eastern Visayas, Ms. Maria Cristina Atena Ilardo said that while barangay and SK officials are allowed to endorse candidates, they are strictly prohibited from using government funds, manpower, and other state resources for political campaign or purposes. She said that barangay and SK officials can campaign and endorse candidates, but they must do so using their personal resources. Government resources should never be used for political advantage, Ilardo said. Okay, also citing Section 261 of COMELEC Resolution number 10999, the official said that public funds cannot be used for public works, projects, social services, or housing-related projects during the campaign period unless
a certificate of exemption is first secured. SK products that do not fall under these categories may proceed if they are not used for election-related campaign or promotions. Okay. The Comelec Regional Office issued the reminder a few days after the start of the campaign period for local positions. The local campaign period will run until May 10 or 2 days before the election day. In another report from Visayas, in Iloilo City, the Police Regional Office of Western Visayas said that they have created a group tasked with intelligence gathering, which will go after groups promoting vice-focused crimes, particularly drugs. PRO 6 Director Brigadier General Jack Wanke led the pre-deployment briefing and send-off program for the newly created Boracay Anti-Vice Unit at the Aklan Provincial Office. The 22-member Specialized Intelligence Monitoring Team will be tasked to gather sufficient evidence against criminal groups. They will augment the existing strength of the Malay Municipal Police Station. Wanke said that this unit, which is comprised of personnel solely assigned to anti-criminality and intelligence operations, will spearhead campaigns against illegal drugs and related activities. Its primary objective is to actively identify and neutralize criminal threats, he said. The local police, on the other hand, will focus on maintaining essential functions such as police visibility and routine patrols. Sabi ni Wanke, General Wanke po, ang deployment ng mga augmentation force na ito is a sign of commitment of the regional office upang mas safeguard po ang status ng Boracay as a premier tourist destination. In Mindanao, reports said that in Butuan City, the local government authorities indicated that Caraga's employment growth and higher revenue collection was accomplished in 2024. Caraga's employment rate increased to 96.1% last year from 95.9% in 2023. Unemployment dropped to 3.9%. Economic growth driven by a 4.9% rise in the region's gross regional domestic product contributed to the improvement. The services sector remained the primary economic driver, followed by industry and agriculture. So sabi po ng reports na sa Caraga po, ang inflation is slowed down to 2.7% last year, down from 5.6% in 2023 dahil sa moderated price increases. So moderated price increases meaning it's not too high, the rates for housing, utilities, and fuel. However, food, beverages, and recreational costs continue to rise. Ang sabi po ng atong sources na ang revenue collection ng Caraga also ay lumalaki din po, with the BIR collecting 7.78 billion as of third quarter of last year, surpassing po 2023's 7.38 billion. Sa ating mga local government revenues doon sa Caraga, nag-increase din po ng 11.2% to 4.5 billion pesos. RDC 13 Chair, Governor Nilo De Vera Jr. ay natuwa po at nagpapasalamat sa pakikiisa ng mga kasama nila sa mga opisina dahil ang 2024 daw was a milestone year emphasizing Caraga's resilience and economic progress. Davao City po na reports, tinatawagan ang mga taga Davao, ang mga Davaoenos na mag-ingat sa heat stroke dahil sa mainit ngayon ang panahon at ang ating temperatura tumataas. Ang klima po ay very hot na. So, sabi ng report natin from the Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office
with temperature soaring and the city's heat index reaching up to 39 degrees. Parang ano na to parang milagnat ka na. 39 degrees Celsius this week. It has urged residents to take precautions against heat-related diseases or illness. Sa isang public advisory po, issued ng CDRRMO, winawarningan po ang lahat ng mga tao, mga Dabawenyo, na baka magkaroon ng extreme heat. Ang extreme heat po na ito will lead to heat cramps, heat exhaustion, and even heat stroke kung hindi po mag-iingat ang lahat. Ang City Health Office po ng Davao also advised the public to stay hydrated, meaning umiinom ng maraming tubig, wear protective clothing, yung hindi masyadong makapal na damit, and limit sun exposure. Hindi magandang maglakad-lakad ka dyan sa labas dahil masyadong mainit. Sinabihan mga Dabawenyos, kinakailangan daw po ang extra na pag-iingat. We should ensure their safety as much as possible. They should not be exposed to direct sunlight for extended periods. Sabi po ni Dr. Thomas Ababon ng City Health Office. The City Health Office also issued first aid guidelines for heat stroke, including moving the affected person to a cold area, removing excess clothing, and applying a cold compress to help lower body temperature. Yan po ang ating update news from Visayas and Mindanao, MDNN, and Philam TV. Maraming pong salamat sa pakikinig. At diyan po nagtatapos ang aming mga balita mula sa Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo. Para sa Pilipinas Update Global, sa ngalan ng aming Tri-Media News partner Philam TV and News Anchor Ed Abalos, Mindanao Daily News Anchor Alan Mediante, ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang, kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory. Let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo. Pure Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Philam TV Network. Philam TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach.